Magandang gabi po, Brad. Magandang gabi po. Yung sa Mateo 27:46 po, natanong ko lang po sana kung, di ba po, kaya po bumaba dito sa lupa si Kristo dahil sa kagustuhan niya po na tubusin ang kasalanan ng mga tao. Alam na po niya ang mangyayari sa kanya dito sa lupa. Bakit po nung itako siya sa krus, sinabi niya ang Eli Eli lama sabaktani. Ang ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Eh di ba po alam niya na po ang nangyayari po dito? Bakit siya po nasabi yung Diyos ko, bakit mo po? Kasi ganito kapatid. Ikaw ba kung magsalita, laging ang sinasabi mo gusto mong sabihin? Ikaw, sa buong buhay mo ba ang pagsasalita mo, laging ang sinasabi mo yung gusto mong sabihin? Alam mo, kung minsan ang tao, may sinasabi na hindi naman niya gusto sabihin. May sinasabi siya kung minsan, nabigla siya. Meron naman sinasabi siya kung minsan, nagkariringgan siya, nakasagot siya ng hindi tama. Ano? Si Kristo noong panahon na yon, hirap na. Malapit ng malagot ang hininga niya. Sa hirap ng kanyang nararamdaman sa katawan, puno na siya ng sugat, sinundot pa yung kanyang tagiliran. Marami na siya kasing sugat masyade. Sugat sa ulo, dulot ng koronang tinik, Ilagyan siya kasi ng crown of thorns. Tapos, sugat sa likod dahil dun sa latigo ng mga Hudyo. Sugat sa paa at sa kamay. Sugat pa sa tagiliran. Nanunuyo pa ang kanyang bibig at labi. Hirap na hirap siya. Kumbaga, kung tawagin ngayon sa ating panahon yon, nagdideliryo siya. Diba? Kung sabihin niya yon, atas ng kanyang nararamdamang sakit. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Pinabayaan ba siya? Pinabayaan nga siya. Bakit siya pinabayaan? Kasi kung di siya pababayaan ng Ama, hindi matutupad yung dapat niyang gawin. Natutubusin niya yung kasalanan ng masasama. Siya kasi ang paparusahan, sa halip na tayo ang parusahan, siya ang tumanggap ng parusa para tayo matubos niya. Ayun. Kaya, nung nagsasalita siya noon, hindi siya mismo ang nagsasalita noon. Siya ay nagsasalita in behalf of the human race na kanyang tinutubos. Kasi, lumalabas, hindi naman siya yung nakapako noon tayo. Naging replacement lang siya. Pero in reality, dapat tayo ipako dahil tayo makasalanan hindi ba ang makasalanan talagang pinapabayaan ng Diyos? Kaya doon sa punto na yon, kumbaga proxy si Kristo ng buong mundo. Maraming salamat. Salamat.